Akala mo chill ka sa tropa mo? Pero sa utak nila, iniisip na nila kung kailan kanila traidorin. So ang Dark Mind PH, hindi para sa mahihina. Tahimik ang tunay na malakas, kumikilos, hindi nagyayabang. Gusto mong maging mautak at nakakatakot? Subscribe now. Ang 48 Laws of Power ay guide kung paano gumalaw sa mundo ng kapangyarihan, paano ka ginagamit ng iba, at paano mo sila pwedeng talunin. Binuo ni Robert Greene, pinag-aralan nito ang historical examples mula sa emperors, generals at leaders sa buong mundo. Sa videong ito, tatalakayin natin Law 2 hanggang Law 10. Makinig ka at huwag sayangin ang oras mo. Law 2, never put too much trust in friends. Friends betray faster. Kaibigan, hindi sila laging kakampi mo. Sila ang may mapa ng kahinaan mo. Kapag hindi ka maingat, sila ang unang sasaksak sa likod mo. Historically, even emperors and generals were betrayed by closest allies. From Caesar hanggang Napoleon, parang tropa mo na lagi mong sinasabi ang sikreto mo. Akala mo safe. Pero sa oras na magkagulo, sila ang unang traidor sa'yo. Real talk, obserbahan bago magtiwala. Minsan, mas makakatulong pa ang kaaway kaysa sa tropa mo. Law 3, conceal your intentions. Hide your cards. Kapag alam nila ang plano mo, madali nilang mablock o magamit laban sa iyo ang bawat galaw. Historically, secrecy ang dahilan kung bakit ang ilang leaders ay nanalo sa wars at politics. Parang poker, ipinakita mo lahat ng baraha mo sa umpisa, tapos nagtataka ka kung bakit lagi kang talo. Real talk, tahimik at maingat na strategy ang magbibigay panalo. Huwag lahat agad ipapakita. Law 4, always say less than necessary. Silence is power. Mas konti ang salita, mas matindi ang dating. Yung sobra, maingay at walang laman, mabilis mapagtripan. Studies sa social behavior at business meetings. Pinapakita na ang concise communicators ay mas credible at mas pinapansin. Halimbawa, tahimik na tao sa meeting, mas pinapansin kaysa sa laging nagsasalita pero walang impact. Eto gawin mo, kontrolin ang salita mo. Tahimik na kilos plus maingat na pahayag equals lethal combo. Law 5, so much depends on reputation. Guard it with your life. Reputation equals survival. Kapag nasira pangalan mo, kahit gaano ka kagaling, duda at kritisismo ang tatanaw sa'yo. Sociology studies show, reputation is a social capital. Nagbibigay ng trust, access at opportunities. Isang maling impression sa social media o opisina, kahit wala kang kasalanan, pwede kang malabel na hindi maaasahan. Makinig ka at itatak mo to sa utak mo. Pantayan ang pangalan at pagkakakilanlan mo. Reputation mo ang pinaka-importanting asset mo. Law 6. Court attention at all costs. Visibility equals survival. Yung hindi ka nakikita o naaalala, kahit gaano ka kagaling, parang invisible ka. Psych research. Availability heuristic, yung palaging nakikita o naririnig, siya ang binibigyan ng value. Parang colleague na laging silent at nasa background, pero yung medyo maingay at visible, siya ang unang nai-assign sa promosyon o projects. Ito gawin mo. Palaging magpakita sa tamang paraan. Visibility equals protection plus tickets opportunities. Law 7. Get others to do the work for you but always take the credit. Use leverage, not effort. Ang tunay na madiskarte, hindi pawis ang puhunan, kundi utak at strategy. Principle of leverage. Efficient use of resources at TAO equals maximum impact. Minimal effort. Parang leader sa project, hindi siya ang nagtrabaho, pero siya ang kinikilala sa resulta. Mindset ba mindset? Gamitin strategy at leverage. Smart ka sa paggamit ng tao at resources, hindi tamad. LAO 8. Make other people come to you. Use bait if necessary. Attract, don't chase. Pag ikaw lagi ang humahabol, ikaw ang desperate. Scarcity principle sa psychology. Kapag mahirap kang maabot, mas mataas ang value at respeto. Sa relasyon or networking, yung laging nagchat-chat palaging pangalawa. Yung hindi madaling makontak, siya ang hinahabol. Real talk, huwag humabol. Ilagay sarili sa posisyon na sila ang lumalapit. Respeto at kontrol ang bonus. Law 9, win through actions, never through argument. Prove power silently. Hindi salita ang sukatan ng lakas, aksyon at resulta ang panalo. Behavioral science. Mas naniniwala ang tao sa nakikita, ang galaw kaysa sa puro yabang lang. Halimbawa sa trabaho, kung sino pa yung tahimik lang pero puro gawa. Siya pa yung mas napapansin ng boss. Yung puro yabang pero wala namang gawa, madalas hindi pinapansin. Makinig ka, ipakita, huwag ipaliwanag.
Tahimik na panalo equals pinakadelikado. Law 10, infection. Avoid the unhappy and unlucky. Energy contagion equals real. Ang negatibo at malas nakakahawa. Emotional contagion studies. Confirm moods ng tao. Sa paligid mo nakakaapekto sa behavior mo. Parang tropa na laging stress. Lagi kang kasama nila, unti-unti nagiging toxic mindset mo. Eto gawin mo. Piliin mabuti ang circle mo. Protektahan energy mo. Minsan kailangan lumayo para hindi madamay sa malas o negativity. Gising, ang mundo hindi patas. Siyang malakas hindi lang yung marunong, kundi yung maingat, tahimik at matalino. Survival mo nakasalalay sa kung paano mo i-handle ang tiwala, plano, salita, reputasyon, visibility, leverage, attraction, action, at energy ng tao sa paligid mo. Kaibigan, hindi sila palaging kakampi mo. Plano, kapag nakita nila ginagamit ka nila. Salita, mas konti, mas malakas. Reputasyon, armor mo sa mundo. Visibility, kung nakalimutan ka parang wala ka sa laro. Puwersa, utak ang puhunan. Control, wag humabol, sila ang maghahanap sa'yo. Resulta, aksyon ang panalo. Negatibo, nakakahawa, piliin ang circle mo. Gusto mo manalo sa buhay? Simulan mo sa utak, strategy, at timing. Ngayon, subscribe ka na dito. Hindi lang natin tinitingnan ng tao, pinupura natin ang ilusyon nila at pinapalakas ang sarili mong strategy sa buhay. Mindset level up. Sa susunod na video, Laws 11:20. Sa dulo, hindi luck o kabaitan ang magtatagal sa'yo, kundi utak, timing, at perception. Sobserbahan, aralin, i-apply. Maging brutal sa analysis ng tao, pero maingat sa kilos mo. Sa mundong ito, survival isn't optional. Strategy is mandatory.